may pangalan naman kasi yung iglesia sa Biblia. O ngayon, talungin natin si Ginoong Bilias. Kailan ba tinawag na Iglesia Katolika yung iglesia niya? Kailan? Yung iglesia kasi ng Diyos nasa Biblia bago pa kami ipanganak na dalawa. Nasa Biblia na yun, nakasulat na yun eh. Ngayon, kailan tinawag na Iglesia Katolika ang Iglesia Katolika? Pakinggan nyo, oh. Dito sa isang aklat, Katoliko, doon sa pahina 191, ito ang sabi dito, in 1870, 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan ho lumitaw ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Noong 1870. Matanda pa pala ang Pilipinas dun sa salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi yung salitang Pilipinas, ikinapit sa Pilipinas noong 1523. Nadiskubre ni Magallanes ang Pilipinas, March 16, 1521. It was named after the name of the King of Spain, King Philip II in 1523. Kaya mas matanda pa yung pangalang Pilipinas kaysa sa pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sapagkat kailan inilagay yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Noong 1870. Sino naglagay? The bishops assembled, unanimously decided upon this official name. Sino ho ang naglagay ng pangalan sa Iglesia Katolika? Hindi po ang Diyos ang naglagay ng pangalan, ang mga obispo na nagkakatipon sa Vatican Council noong 1870. Ngayon, sa Biblia ba? Bakit ko ba sinasabing yung iglesia ang nasa Biblia, the true church? Alam nyo kasi yung katotohanan, mag-uumpisa sa pangalan, dapat totoo. Hindi pwedeng yung tanso, tatawagin mong ginto. No. Yung tanso, which is a soft metal when in its original form, tinatawag na ginto yun. Ang kailangan ipangalan mo rin yung pangalang nararapat sa kanya. Ba't ko po sinasabi ito? Meron kasing paniniwala ang Iglesia Katolika, ganito raw yan. Yun daw pangalan, kahit ano raw ang ipangalan mo, totoo pa rin. A rose is sweeter by any other name, sabi nung isang authority Katoliko. Yun ang sinasabi sa libro. Nakalimutan ko lang kung anong libro yun eh. Pakihanap mo lang. A rose is sweeter by any other name. Ako hindi po tama sa Biblia yun. Sa Biblia, kung ang Biblia ating pag-uusapan, mga kapatid, dapat mula sa pangalan, hanggang sa organisasyon, hanggang sa doktrina, ay totoo. Ang iglesia ng Diyos sa Biblia, kaya tinatawag na iglesia ng Diyos, kasi ang Diyos ang may-ari. Siya nagtayo. Huwag kayong magkamali, hindi kami yun. Baka sabihin nyo, inaangking ko. Hindi kami yun. Nakita nyo kami mga kaanib sa Pilipinas. Ang pinatutunayan ko, yung iglesyang nasa Biblia, hindi ho kami. Eto, pakinggan nyo sa isang, ito'y sinulat ni Juan Trinidad S.J. Ang sabi, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi ang wika galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostoliko. Tama naman eh. Inaamin naman ng 1870 Vatican Council na yun ay ginawa ng mga obispong nagtitipon.
Ngunit, gaya ng sabi ng Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Ayon. Sabi raw ng kawikaang Ingles. Sa mga kapatid, ang batayan ng kanilang pangalan ng iglesia nila, batayan, pinanggalingan, hindi Biblia. Pinanggalingan, kawikaang Ingles. Ayon. Kaya hindi galing kay Kristo. Yung pangalan na yon, ang batayan nun, galing sa kawikaang Ingles. Ayon. Na a rose is sweeter still by any other name. Pero hindi po ganun sa Biblia, mga kababayan. Kasi sa Biblia, lahat ng bagay, kung tunay ang iglesia, kailangan nakasulat sa Biblia. Halimbawa sa doktrina. Ano ba ang doktrina ng iglesyang nasa Biblia? Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, yumaong kayo. At samantalang kayo naglalakad, magsipangaral kayo na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Tinanggap ninyo walang bayad, ay ibigay ninyo walang bayad. Yan ang aral. Yung iglesyang nasa Biblia na totoong iglesia, ang utos ng Kristo sa mga alagad, yung tinanggap nyo na walang bayad. Yung aral naman walang bayad yun eh. Kasi wala ka naman pwedeng ibayad sa aral eh. Kung tatanggapin mo yung aral ni Kristo, walang katapat na halaga yung aral ni Kristo. Kahit ang buong mundo, hindi pwedeng itapat sa halaga ng aral ni Kristo. Kung mo yun, ibinigay naman niyang walang bayad, sabi, ibigay nyo walang bayad. Ang alinmang iglesyang nagpapabayad sa aral, hindi sa Diyos. Tandaan nyo. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 23:23, ganito ang ating mababasa. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kaya bawal nung ibenta yung aral eh. Kaya walang presyo yun. Pagka nakakita kayo ng aral, bawa, binyag, may presyo. Delikado yun. Bayad yun eh. Halimbawa, kasal, may presyo. Aral ba yung kasal? Aral, institusyon, Diyos ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng institusyon ng pag-aasawa, yung matrimonya, walang bayad yun. Pag may naningil sa inyo, hindi tama yun. Alam nyo ano mangyayari pag mayroong ganon? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng mga apostol, marami na lumitaw sa mundo, ginawang negosyo ang salita ng Diyos, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagiging resulta sa kanilang pangangalakal? Pakinggan nyo sa Jeremias, ganito naman ang ating mababasa. Ito'y paraan para makilala mo yung tunay na iglesia, kasali sa topic ito eh. Ano ang sabi rito? Sa gitna ng aking bayan, nakakasumpong ng masasamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitan. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung papaano ang kulungan ay napupuno ng mga ibon, gayon din ang kanilang bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo? Marami ho sa relihiyon. Maraming relihiyon lumitaw ngayon, payamanan. Yung iglesia ho sa Biblia, walang bayad ang aral nun. Kaya hindi kaya yaman eh. Paano kaya yaman eh walang bayad? Ang aral. Bawal ipagbili. Bawal humigit sa nakasulat. Hindi ka naman pwedeng humingi ng abuloy na wala sa nakasulat. Wala naman sa nakasulat na mangulekta ka sa palengke. Ha? Na namimili yung tao eh, tatapatan mo ng love offering. Wala naman yun. Ha? Wala naman sa ebanghelyong iniutos si Kristo na ikapo. Wala naman ditong prayer request. Wala namang abuloy ng Webis dito sa ebanghelyo. Meron ba nun? Wala nun.
Kaya yung iba, kinukuha yun, yung mayaman tuloy. At sa pagyaman nila, yun ang patutuo na hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay mag-i-instill, hahawa ka doon sa nasa Biblia, hindi ka yaman. Isa sa palatandaan ng tunay na relihiyong sa Diyos, hindi nagpapayaman, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para kumita, at hindi ipinagbibili higit sa lahat ang salita ng Diyos na katotohanan. Yan ay isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia. At yan ang gawain ng iglesyang nasa Biblia, na kung tawagin ng Biblia, sa maraming mga talata, bibigay ko sa inyong isa-isa. Kukulangin lang ko ng oras Unang Korinto 1:2. Ikalawang Korinto 1:1 hanggang 2. Gawa 20:28. Nakasulat po dyan, Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:16. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:22. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 15:9. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Galacia 1:13. Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Ikalawang Tesalonica 1:4. Iglesia ng Diyos din nakasulat. Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos din na nakasulat. Ayun. Wala hong talata sa Biblia may mababasa kang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po niyan. Tinitiyak ko na sa inyo. Ngayon pa lang, hindi pa tumitindig si Mr. Villas, wala hong Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Bakit wala? Kasi lumitaw lang yon 1870 nang isulat ang Biblia, first century. Ang tanong, bawal po ba kumain ng dinuguan? Salamat, Father Darwin. God bless and more power po. Pakisagot po ang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid, sa aral ng mga Hudyo. Bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Dahil sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin sa San Juan Kapitulo 6 versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating mabasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, kita niyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita against sa ating mga kapatid. Therefore mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon Hesukristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang.
dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating binabasa. Sa amin kasi sa Roman Katolik, hindi bawal magkaan kami ng dugo. Bakit sa inyo bawal? Anong dahilan? Wala naman bawal sa Katoliko eh. May bawal ba sa Katoliko? Bawal maglasing, naglalasing kayo. Di ba? Bawal magbisyo, nagbibisyo kayo. Bawal mambabae, nagbababae kayo. Bawal magmura, nagmumura kayo. Kahit nga gawin mo, hindi ka naman ititiwalag. Sa totoo lang ha, huwag kang magagalit. Pero kung Biblia pag-uusapan, Bibliang Katoliko, mula pa kay Noe, pinagbabawal na ng Diyos yung pagkain ng dugo, sapagkat ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ang dugo ay pangtubos, larawan ng katubusan o redemption. Tingnan mo, kay Noe pa lang, basahin natin sa Bibliang Katoliko, 9:3. Lahat ng kinapal na gumagalaw at nabubuhay ay magiging inyong pagkain. Ang lahat ay aking ibinibigay sa inyo, gaya ng pagkabigay ko, gaya ng lunting halaman. Lamang ay huwag kayong kakain ng lamang may buhay, alalaong baga ng dugo. Kay Noe, inutos na ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Pagdating sa panahon ng Israelita, ano naman ang sabi ng Diyos? 17 naman ng Levitico. Sa Bibliang Katoliko pa rin po. At kung may Israelita o dayuhang nakikipamayan sa kanila na kumain ng dugo, ay haharapin ko ang taong iyon na kumain ng dugo at itatakwil ko siya sa kanyang bayan. Sa Israelita, kumain ng dugo. O pagdating naman sa Kristiyano, ano naman ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa Bibliang Katoliko pa rin, 15:28. Sapagkat minarapat ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng ibang pasan maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Na lumayo kayo sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga hayop na binigti at sa kahalayan. Lumayo kayo sa mga ito at mapapabuti kayo. Paalam. Tamo, pinalalayo, sabi ni Santiago sa mga Kristiyano. Bakit sa inyo kamo walang di bawal? Hindi kasi binabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Naawa ako sa inyo, kapatid na Katoliko eh. Kaya lang nagagalit kayo sa akin. Pero naawa ako sa inyo. Yung pagluhod nyo sa Diyos-Diyusan, bawal ng Biblia nyo yon. Kasi may Biblia kayo, di nyo binabasa eh. Kaya nga ako namimigay ng libreng Biblia eh. Mananalangin ka sa kahoy, mananalangin ka sa bato. Bawal ng Bibliang Katoliko yon. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, sa mga anak ng mga napopoot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Liwa-liwanag, bawal gawin ng larawang inanyuan na yan tapos luluhuran mo. Bawal yan eh, sa Bibliang Katoliko. Yan ang diferensya. Bawal ng Biblia nyo, tapos ginagawa nyo, gawa kayo ng gawa na ribulto. Basahin nga natin sa Bibliang Cebuano yon, 17:29. Busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Dili angay maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Maski maghuna-huna lang, bawal na eh. Ginawa nyo, hindi lang kayo naghuna-huna, talagang tinutuon nyo na. Lumuhod na kayo, pinasan nyo pa, hinalikan nyo pa. Masama yan sa Diyos. Ayan. Kapatid, kung may Biblia kang Katoliko, basahin mo.
naawa ako sa'yo. I'm sorry, but that is the truth.